Okay, so yung pag-uusapan nating phone ngayon ay gawa guys ng Nubia. Ito yung Nubia Neo 5G. So, ito yung kanilang budget-friendly gaming phone. 10,000 pesos lang guys. Actually, nabili ko siya na medyo mas mababa ng konti. Nasa 9,850 plus lang. Basta magka-flash yung mismong presyo kung magkano ko to binili. Pero sa ngayon, kapag tinignan natin yung page kung saan ko to nabili sa Lazada, 9,999 pesos yung presyo. Nandiyan yung link sa description box sa baba kung sakaling gusto nyo itong bilhin. So, 10,000 pesos guys. Kita nyo naman, oh. Meron ka ng Nubia phone, 5G pa. Medyo mahirap pa rin makahanap ng 5G phone sa ganitong presyo. So, ayun nga. Unbox natin to guys. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo yung ilan sa mga benchmarks, ganyan sample photos. Siyempre, tetest na rin natin to sa gaming. So, ito yung kanyang box. Ayan. Makikita nyo na may pagka-gaming din yung design. Yan, Nubia Neo 5G. Tapos, isa lang guys yung variant ng phone na to, 8256 GB. Dalawa yung kulay na pwede natin pagpilian, black tsaka yellow. Pero usually, yung color yellow nitong Nubia Neo 5G ay palaging out of stock. So, itim yung nakuha natin. Okay, so open natin yung box. So, meron tayong document sleeve dito. Tingnan natin. So, meron tayong mga documentation, syempre, warranty card, yan, manual, yan, a quick start guide, tapos yung kanyang warranty card. Tapos ito yung kanyang jelly case, check natin kung okay yung quality. Okay, so napaka-typical naman ng itsura niya, flimsy lang, hindi naman sobrang nipis pero pwede na. Makukovera naman ng maayos yung ating Nubia Neo 5G. So, ito na guys yung ating phone, nakabalot sa isang printed plastic. Ayan, tanggalin muna natin sa box. So, ayan. Meron siyang 5G SoC na 2.7 GHz yung maximum clock speed. Ultra smooth na 120 Hz na display. Tapos, up to 18 GB of RAM. 8 GB lang talaga yung physical RAM niya. Tapos, 10 GB yung virtual RAM na pwede nating i-add up sa kanya. Tapos, meron siyang game space. Okay? So, tanggalin natin sa plastic. Grabe naman itsura nito guys. Tingnan nyo naman, oh. Wow. Grabe ganda. Sobrang ganda na itsura. Na-maintain ng Nubia yung reputation nila na gaming phone kahit na 10,000 pesos lang to guys. Galing. Ang ganda. Parang mas decent pala yung itsura nitong black kesa dun sa yellow. Kasi meron naman na siyang gold tsaka yellow accent sa kanyang design. Ganda. Tapos flat na yung sides natin dito guys, oh. Ayan. Okay, tabi muna natin to. Tingnan natin yung iba pang laman ng box. So, meron tayo dito maliit na box. Check natin to. Meron tayo ditong charging brick na 22.5 watts yung maximum na output niya. Yan. USB-A yung kanyang port. Meron tayong dalawang maliit na box dito. Yung isa ay wired. Ayan yun. USB-A to USB-C cable. Tapos itong huli, SIM ejector pin lang guys. Akala ko walang laman eh. Ito, ayan, SIM ejector pin. Okay, so yun yung laman ng box nitong Nubia Neo 5G. Okay, so far, nasatisfy naman ako sa laman ng box kasi kumpleto naman. Wala nga lang tayong wired earphones. Mabuti na lang merong freebies na ibinigay yung seller nito. So, ayos na rin. Okay, ayan na siya guys. So, setup ko muna to. Tapos, balikan ko kayo. Kuha lang ako ng ilang mga benchmark scores saka mga sample images. At mag-install lang ako ng mga games dito. Okay, so tapos ko na i-setup guys itong Nubia Neo 5G. Pagkatapos ng ilang oras sa pag-test dito. So, pag-usapan natin. Okay, so ito siya guys. Yan yung kanyang wallpaper sa ngayon. Pero hindi ito yung default na wallpaper kapag sinetup na natin. Kapag pumunta tayo guys sa settings, may personalization dito. Tapos meron tayong tatlong themes na pwedeng piliin. So, nung na-setup ko siya, itong highlight yung nakaset na theme. Ayan. Pero hindi ko gusto yung icons eh. Kaya dyan lang ako sa stock Android. Okay? So, pag-usapan muna natin ng design. So, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi may kakaila guys na talagang pang-gaming yung phone na to. Kita nyo naman yung itsura. Diba? Ayan. Akala mo merong ano eh. Akala mo may fan dito. May CPU fan dito. Pero hindi. Ano lang yan. Design lang yan. Okay? Tapos napaka-glossy. Tsaka fingerprint. Tsaka smudge magnet. Ayan o. Okay, kapag wala kayong case,
talagang mahahalata yung mga fingerprints. Tapos flat yung sides natin. Dito sa may right side, makikita natin yung ating power lock button na fingerprint scanner na din, pati na rin yung volume up and down buttons. Dito naman sa kabila, yung ating SIM tray. Open natin. Ito guys. So, dual SIM lang. Wala tayong SD card slot. Buti na lang talaga itong Nubia Neo 5G ay 256 gigabytes na yung storage. So, para sa karamihan sa atin, sapat-sapat na yan. Baka hindi nga natin maubos yan agad-agad. Dito naman sa may top part, makikita natin yung secondary microphone. Sa ilalim, meron tayong headphone jack, main mic, USB-C port, at yung kanyang speaker. So, single firing speaker lang yung meron tayo dito sa Nubia Neo 5G. Pero, masasabi ko naman guys na malakas, hindi naman ako nabitan sa max volume nito. Ang nakita ko lang problema, yung placement nito. So, usually, di ba, kapag nakaganyan tayo tapos gusto nating maglaro o manood, pag ganyan palagi yung pwesto natin, di ba? Madaling matatakpan. Yan, kasi nakaganyan tayo. Ayan, tatakpan siya agad. So, mas maganda, pag nakaganyan tayo tapos manonood tayo, pag ganyan tayo. Yan, para hindi matakpan yung main speaker. So, yun lang yung isang adjustment na kailangan natin gawin dito. Pero, kaya na sinabi ko kanina, hindi ako nabitan sa max volume, hindi naman siya tunog lata. Okay naman yung quality. Yung kanyang haptics naman, tama lang, pang entry level, mas maganda patay na lang. Tapos makikita natin dito sa harap na naka-notch pa rin tayo at medyo makapal ng kaunti yung ating chin. Ngayon, subukan muna natin yung kanyang fingerprint scanner. So, conventional guys, no, yung kanyang fingerprint scanner. Okay naman. Yan, yung kanyang animation naman ay nasa-set to fast. Kaya, ayan, mabilis naman yung pag-unlock niya. Hindi naman sobrang bagal ng animation. Okay? So, pagdating sa fingerprint scanner, reliable naman. At muntik ko na makalimutan guys na meron na tayong naka-install na screen protector out of the box. So, gagamitin na lang talaga natin to. Ngayon, pagdating naman guys sa display, 6.6 inches yung size niyan, IPS LCD, 1080p resolution, 120Hz nga yung refresh rate, 400 yung kanyang PPI, at meron tong support sa HDR 10+. So, pagdating sa quality, makikita niyo naman na sharp. Pagdating sa color accuracy, sakto lang. Hindi naman sobrang accurate, pero enough naman para ma-enjoy natin yung mga pinapanood natin dito. Pag pinuntahan natin yung kanyang display settings, meron naman tayong settings para sa kanyang screen refresh rate. Ayan, babaan ko lang yung brightness para mas makita nyo. Ayan, so meron tayong auto, 60, tsaka 120Hz. So, kung ang piliin man natin ay auto or 120Hz, bumaba naman yun ang kusa to 60Hz. Pero ang nakakalungkot, wala siyang meron guys, ayan pala. Sorry, hindi ko nakita kanina. Meron tayong option para matimpla yung color temperature. Pero yung mismong kulay, yung overall na timpla, wala. Yung temperature lang kung gusto natin gawing warm, yung kulay, or gawing cool. Kaya alin lang sa dalawa. Ngayon, check natin yung DRM info. Yung kanyang wideband security level, level 3 lang. So, standard definition lang yung ipaplay natin ng mga videos, movies, TV series, sa mga streaming services. Pero para ma-make sure lang natin, buksan natin yung Netflix application. Okay, ito siya guys. Ayan. Makikita nyo naman na yung kanyang max playback resolution ay SD or standard definition. So, yun lang. Hindi natin may enjoy yung 1080p 120Hz na display nitong Nubia Neo 5G kasi nga, hindi HD mapiplay natin. Okay, so doon tayo guys sa highlight ng phone nito, yung kanyang performance. So, naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Unisoc T820, yung kanyang chipset, 8GB yung ating RAM, 256GB yung ating internal storage. Okay, so makikita nyo guys na yung skin na meron yung Nubia Neo 5G ay MyOS. Yan yung tawag dito ng Nubia. At overall, hindi naman sobrang dami nung bloatwares. So, ang install ko lang dito guys, dito sa isang folder, yan lang. So, the rest na nakikita nyo dito ay pre-installed na kapag na-setup nyo na itong phone na to. So, meron tayo ditong Facebook na, tapos may mga pre-installed na mga games na hindi naman maganda. Meron tayong mga Google applications, ano pa ba, Booking.com, WPS, FM, weather, mga ganun lang, clean up, mga ganyan lang naman. So, magagaan lang naman. Pero pagdating sa UI, makikita ninyo na stock Android naman yung itsura niya kahit papano. Tapos, yung kanyang settings, makikita ninyo, simple lang din naman. Ginawa lang makulay yung mga icons dito sa may gilid.
Tapos kapag pinuntahan natin ang RAM capacity, pwede pa nating ma-extend yung kanyang RAM up to 10 gigabytes. Okay, additional 10 gigabytes doon sa RAM. So, para siyang magiging 18 gigabytes of RAM. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo yung difference ng Antutu score kapag naka-off tsaka naka-on yung kanyang virtual RAM. Tapos, gaya na pinakita ko sa inyo kanina, dito sa personalization, ayan, halos lahat mako-customize natin. Pero meron na siyang tatlong themes na pwede nating piliin. Android, Nubia Classic, tsaka yung Highlight. Tapos meron tayo ditong mga animation. Kung gusto natin na slow, default, tsaka fast animation, pwede naman. Yung color and shape, yan, mababago din natin dito kung anong gusto nating kulay, combination. Ayan, pwede nating magawa. Tapos, nung sinesetup ko siya guys, nakatanggap naman ako ng software update na yan. Malaki-laki, 319 MB. So, kasama na dyan yung Google Security Patch, tsaka ilang mga stability improvements nakalagay naman. So, at least, meron tayong assurance na makakatanggap tayo ng auto updates dito sa phone na to. Okay, so ito guys, sinukuha nating Antutu score kapag naka-on yung ating virtual RAM. 464,058. Mataas na score talaga yan guys para sa 10,000 pesos na presyo. Pero itry nating i-off yung kanyang virtual RAM, tingnan natin kung mag-i-improve yung performance. So makikita nyo guys na naging 461,291 na lang. So bumaba ng kaunti. So siguro mapifix ng Nubia yung issue na to sa mga susunod na software update. Kasi usually, dapat mas tataas yung score natin kapag in-off yung virtual RAM. At para magkaroon kayo ng idea sa kanyang temperature, dito sa wildlife stress test, makikita ninyo na 7% yung na-consume niya sa battery agad-agad after yung 20 minutes na test na yun. Tapos sa temperature from 36 degrees, umabot siya ng 40 degrees. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung mismong actual test na ginawa ko para hindi lang tayo dito magre-rely. So, tingnan muna natin yung performance ng Nubia Neo 5G pagdating sa gaming. So, makikita nyo dito guys sa Asphalt 9 na hindi naman niya na-generate lahat ng graphics. Kaya almost potato quality na nga yung na-generate niya. Pero pagdating sa mismong gameplay, sa performance niya, magaan. Magaan yung feeling, walang frame drops, walang stutter, alam mong hindi hirap yung phone, napaka-smooth ng buong gameplay. Kaya masasabi natin na okay naman siya pagdating sa mga graphic-intensive na mga game. Pero syempre, pagdating sa graphics or sa effects, huwag tayo masyadong umasa na magiging maganda yung output. At kahit sa NBA Live, makikita ninyo na napaka-smooth ng gameplay natin, wala ding stutter, okay naman. So mga ganitong game, kayang-kaya naman ng phone na to. Pero kagaya na sinabi ko kanina, huwag tayong umasa na magiging maganda yung graphics all the time. So, test natin yung kanyang temperature. So, ang starting temperature natin, guys, bago ako mag-game ay 36 degrees. So, makikita nyo naman, siguro mga 36.4, ganyan. Tapos, after ng 5 minutes na paglalaro lang, ang nilalaro ko dyan ay Tuning Club Online. Medyo mabigat yung graphics niyan. Tinodo ko talaga yung graphics sa settings. After 5 minutes lang guys, umabot na tayo ng 39 degrees. Pumula na yung ating temperature. Makikita nyo naman dyan. So, tinuloy ko pa rin. Naglaro pa ako ng ibang game. After 12 minutes in total, more than 40 degrees na yung temperature natin. Makikita nyo din dito sa Antutu na application na talagang alarming na yung heat na na-generate niya. So, pagdating sa performance guys, itong Nubia Neo 5G, okay naman siya. Daming smudges. Okay naman siya. Kasi nga, aggressive talaga yung chipset na nilagay nila dito. Pang gaming talaga. Kakayanin niya talaga kahit yung medyo mabibigat na games. Yung graphics lang talaga hindi masyado. Pero kaya niyang patakbuhin. Pero pagdating sa temperature, sa thermals, medyo ingat-ingat lang tayo kasi nakapag-generate talaga siya ng alarming heat. So, hindi ganun kaganda yung cooling natin dito kasi nga 10,000 pesos lang to guys. So, kailangan nating intindihin yon. So, again, pagdating sa performance, maganda para sa 10,000 pesos. Pero, ingat pa rin. Huwag nating abusuhin yung phone na to kung ayaw nating masira to agad. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang camera, 50 megapixels, 1.8 aperture yung kanyang main shooter. Meron tayong depth sensor na 2 megapixels. Tapos, yung kanyang selfie camera ay 8 megapixels lang. So, tingnan natin guys yung mga sample shots ng kanyang main tsaka selfie camera. Pero syempre, hindi na tayo masyado mag-expect pero tingnan pa rin natin.
Okay, so ito guys, yung 1080p 30 frames per second na video recording dito sa Nubia Neo 5G. So, ayun ang pinakasagad resolution natin dito. Anong masasabi nyo guys sa quality? Para sa akin, okay naman. Pasado naman siya. Hindi naman sobrang soft nung itsura natin. Hindi lang ganun ka-wide. Wala siyang EIS eh. Kung meron sana, okay lang. Pero walang EIS tapos hindi ganun ka-wide. Yun lang yung ano ko dito. Hindi ko masyado nagustuhan. Pero overall, okay naman. Para sa presyo niya. Sapat naman yung liwanag natin dito. So, if ever na gagamitin natin outdoor, mas maganda pa yung magiging quality natin dito sa video niya. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon, pagdating naman guys sa battery, 4,500 mAh lang yung capacity ng phone na to at capable lang sa 22.5 watts na fast charging. At munti ko na palang makalimutan kanina guys, compatible din to sa high refresh rate gaming ha. Ngayon, kapag nasa game space yung ilalaro natin, swipe lang natin dito. Yan. So, may lilitaw na pop-up at makikita nyo meron siyang charge bypass. Okay? Kapag pinindot natin, and syempre hindi siya gagana ngayon, hindi siya nakakonect sa charger. Pero pwede siya guys sa bypass charging para tuloy-tuloy yung paggamit natin sa phone habang naka-charge pero hindi maaabuso yung kanyang built-in na battery kasi hindi mapupunta doon yung charge. Mapupunta yun sa mismong kinoconsume na natin. So, doon siya kukuha sa charger natin. So, ayun, meron siyang bypass charging. At alam ko magugustuhan talaga yan ng mga gamers. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Nubia Neo 5G. Kung kayong tatanungin, sulit ba to para sa presyong 10,000 pesos? Comment kayo dyan sa baba. So yun lang, kung gusto nyo itong bilhin guys, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Kung sakaling nakatulong, please hit the like button, mag-subscribe ka na din, at i-click yung notification bell. Maraming salamat guys para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.